Good evening. Yes ko yung magla-live, no? Ito, maka-live tayo. Usapan natin yung guys, kaganapan sa Pilipinas na nakakalungkot, guys. Nangyayari. Nasadlak ang Pilipinas sa matinding kahiyan sa buong mundo. Number 1 yata tayo sa sa bansang pinakakurap. Grabe, no? Pinagluloko na talaga ang harap-harapan ng mga Pilipino. Hindi, parang pinaglaruan na lang nila ba? Pinaglaruan nila ang buong bansa. Makikita natin na lantara na talaga yung nila ginagawa. Wala nang makita ninyo wala nang puso ang nasa gobyerno. Wala nang puso ang nakaupo sa gobyerno. Mga halang na ang kaluluwa. Hindi na marunong mahiya. Pakapalan na ng mukha. Di ba? Yun yung masaklap na meron tayo sa Pilipinas. Kahit dito, pagdating sa sinabing Pilipino ka, nakakahiyang aminin na galing ka Pilipinas. Dahil sikat na gawain ng mga kapwa nating Pilipino. Sa Kongreso, Presidente, Senado, talagang lantaran ba na pinaglaruan na lang nila. Lalo na yung mga senador natin. Sos nako. Ito yung bunga ng binibinta ninyo ang boto ninyo na ang lahat na apektuhan. Ngayon, balik sa kanila ngayon ang Senado. Kita naman ninyo kung ano naman ang ginawa. Diba? Yung alam nyo pag hindi ka guilty o wala kang ginawa, hindi ka dapat matakot. Tulad ng mga pananakot na ginawa nila. Noon ko pa sinasabi yan na madaling magbasa. Madaling magbasa, sabi ko sa inyo. Ang sumapi sa line-up nila ni Soto Lacson, sila yung mga kurap na mga senador. Kung sino yung sumapi sa line-up nila Luistro na mga congressman, sila yung mga kurap. Yung nasabi ko na nagsama-sama ang mga kurap. Nagsama-sama silang lahat, nagtulong-tulong para maiwas sila sa panagutan. Ganun kadali magbasa. Hindi na kailangan na marami pang patunay o ebidensya. Doon pa lang, makikita na natin. Yung sabi nga ng Diyos noon, ipagsama niya mabuti at masama. Ayan, nagsama-sama ang masama. Diba? Yun si Joel Villanueva. Yun ang magandang halimbawa. Yun ang magandang tingnan ninyo na sa mga mensahe ng Diyos na sinasabi niya na hindi lahat ng mabanggit sa salita ako at magamit sa pangalan ko ay akin sila. Sila yun, yung magandang halimbawa. Ngayon, pag nagsalita yun, may mga verse pa ng Bible, mga sinasabi. Kung ano pang mga pahina ang binabanggit nila. Di ba? So, tingnan nyo kung anong ginawa. Di ba?
Hindi naman sa dahil bumaliktad siya. Dahil talaga sa malita. So sa paglipat niya, nagpatunay lang yun na totoo nga na niliberan siya. Kasi kung alam nyo, kung hindi ka totoong tumanggap ng malita, ano man ang panakot, ano man ang kasong i-file sa'yo, harapin mo yon. Dahil alam mo namang malinis ka at wala kang ginawa, di ba? Dahil sa paglipat mo, nagpatunay lang yan na guilty ka kasi takot kang makasuhan. So, yun din yung nangyari kay Escudero. O, di ba? Nandiyan na si Escudero sa malita. O, di ba? Marami sila na nasa mga sinasabi ng mga ex-marine. Para sa akin guys, 1,000 times yan. Totoo yung mga sinasabi nila. Hindi mag-imbento ng mga kwento yung mga marines na yan. Nasaksihan na, nandiyan ang lahat mga picture, video, yung mga items. Hindi magkikwento yan. Pero dahil nga guys ang magnanakaw, wala talagang amin dyan. Lahat talaga. Sasabihin sinungaling sila, gawa nila, scripting yun. Yun talaga sasabihin. Yun ang magnanakaw guys. Yun ang mga corrupt. Yun nga lang, mahirap na nila patunayan, mahirap nila panagutin ang mga kawatan na yan. Dahil nga, tsaka nila ang sa side ng mananakaw ang panig ng gobyerno. Ang padreno nila, mismong presidente. Yung police sa kanila. Yung ombudsman sa kanila. Yung DLG sa kanila. Di ba? So, anong magawa sa mga nakasaksi? Walang magawa, guys. Sabi ko sa inyo. Wala ang Pilipinas talaga. Malugmok talaga yan sa kasamaan, malugmok sa kahirapan dahil sa mga tao na yan. Kita mo yung itsura nila ni Erwin Tolpo, nila ni Rapi Tolpo. Tingnan mo yung mga itsura niya, mamumukhang mga santo. Pero isa lang sila sa mga malita. Yun ang sinabi ng ex-marine, no? Pero wala nga amin talaga dyan. Lahat sila hindi aamin. Pero yun nga, magkasama-sama talaga yan sila lahat. Dahil yun yung mga demonyo. Yun sabi ko nga sa inyo, na walang demonyong espiritu. Ang tunay na demonyo talaga tao. Tingnan mo naman sila. Walang sawaan sa pera. Puro kasakiman ang meron sa kanila. Tapos nasabi pa noon sa ex-marine na tumanggap pala yung yung kapatid nila Tolpo na yung journalist ba, si Ramon Tolpo, binanggit nun, di ba? Binanggit din yun. So sa mga media din, daming mga media tumatanggap. Tulad ng mga trolls din nila Marcos sa administrasyon nila. Di ba? Sinasabi. Yan lahat totoo talaga, guys. Ako wala akong duda dyan pagdating yan. Nakikita nyo naman, pag may mga live na sila kay Tano, may mga nagkukomment ng pabalang na hindi totoo yan, kung ano mga sinasabi. Doon pa lang, makikita natin, mga trolls yan eh. Kasi kung ikaw guys, matino ka na pagkatao, nasa tama ka pag-iisip, na tama ang pandinig mo, walang problema sa paningin mo, makikita mo ang mga pangyayari sa paligid eh. Naririnig mo kung anong nangyari sa kapaligiran. Tapos, ganun ang sasabihin mo. Pag sinabi mo yan, na nagkukomento ka ng kung ano-ano na patunay na nasa kabila kang panig, ang patunay lang yun, isa ka sa nakikinabang. Ganun lang yun kadali. Hindi na kailangan marami pang pang patunay. Wala na yun. Doon lang sa pagkomento mo pa lang, nakikinabang ka. Kasi, bakit? Nagkomento ka ng gano'n. Nakita na nga ninyo yung cover up. Malinaw na nga lahat. Kung anong ginawa ng mga NBI. Nandiyan na lahat. Pinagpilitan na nila na kung ano-ano. Sus, nako. Ako guys,
Papailing na lang ako sa bansa natin. Nakakawawa. Kawawa talaga ang Pilipinas. Pero hindi na bago sa akin yan. Kasi yun naman sinabi ng Diyos talaga na ang Pilipinas ay makasawa ng bansa. Noong pa naman, yun na ang paniniwala ko na ang Pilipinas na binansagan ng relosong bansa pero makasalanan talaga at bis sa gawain ng kapwa natin Pilipino. Yan ang sinasabi ko noon. I'm so proud being a Filipino, but hindi ako proud sa gawain ng kapwa Pilipino. Malinaw yan, palitoy ko sinasabi yan. Yun nga lang, nakakalungkot. Naisipin ba na ang mga kapwa natin Pilipino, lalo na itong mga nasa posisyon sa gobyerno, mula sa presidente, sa congressman, kabinete, sa Senado, sa mga kapulisan, mga ahensya ng gobyerno, tulad ng customs, BIR, LTO, barangay, kapitan. So, nakakalungkot. Susta ko. Ito yung patunay na ang tao, wala talagang Diyos. Alam mo kung naniwala ang Diyos sa mga taong ito? Hindi tayo magkaganito, hindi magkaganito ang Pilipinas. Isa yan sa mga tinuturo ko din sa inyo, yung ang dasal ay hindi po yun totoo. Tingnan niyo si, di ba, lagi sinasabi ni Cayetano na niala na ipagdasal mo kami, di ba? Sa daming magdadasal, bakit walang nangyari, di ba? Hindi totoo po yan. Alam ko naman magandang ni Cayetano na sa panig sa kabutihan. Sinishare ko ngayon mga video niyan Nagpapalo ako sa kanya. Pero pagdating niya sabi niya ng ipagdasal, hindi po totoo yan. Alam mo, simple lang. Simple lang ang dyan, tapat natin, Yung isinasabi natin na ipagdasal, sa daming tao, sa daming pare, hindi naman siguro lahat din pare, siguro na nasa panig ng administrasyon. Meron din siguro kaparian na sa panig ng kabutihan, tulad na Cayetano. Siyempre, sa turo nilang ipagdasal, ng mga pastor halimbawa, nasa panig ng nila ni Cayetano, kasi tulad ni Marcolita, Iglesia ni Cristo si Marcolita, di ba? Nakapalo ako sa kanya di ba, Iglesia ni Cristo, malawak ang Iglesia ni Cristo, maraming membro, di ba? Ngayon, simple naman na yung mga membro hindi nila ipagdasal na maging okay ang successful ang laban nila ni Marcolita, di ba? Pero bakit hindi nangyari? Kasi nga hindi totoo yung ipagdasal. Hindi totoo yan. Kahit balbalik na rin pa natin. Hindi po totoo yan na ipagdasal. Pero kung paniniwala ang pinag-usapan, tulad ng sinasabi ko na pag ang bawat tao naniwala sa gusto ng Diyos, naniwala sa ang tao na maniwala na may Diyos na buhay, at ito yung gusto ng Diyos, at naniwala ang tao na pag gumawa ka ng masama, may katumbas sa kabilang buhay, nasa mayroong impyerno. Kahit di mo ipagdasal yung tao, guys, kasi naniwala siya sa mga kung anong gusto ng Diyos, susunod siya sa utos ng Diyos, susunod siya, walang gagawa ng masama. Kahit di mo ipagdasal yun. Pero kahit ipagdasal mo yan, lahat pa magdadasal. Tapos ang taong ipagdasal ninyo, hindi naniwala ng Diyos. Naniwala siya sa salita, pero ang gawa niya ay taliwas naman. Nang malabas pa rin yun na hindi siya tunay naniwala sa Diyos. Ang paniniwala niya, salita lang. Yun yung sinasabi ng Diyos na hindi lahat na mga banggit sa salita ko at pangalan ko akin sila. Yun aking narinig, aking tatawarin, aking lahat, aking paniwalaan, basta lahat ng angkop doon. So, diyan mo makikita, guys, ang kaibahan ng
tunay na turo, na tunay na kaligtasan. Dahil sa akin, never ako mag-ipagdasal kung sino-sino. Never ko tinuturo yan, di ko rin paniniwala yan. Kaya nga sa akin ay pinaghalo ng Diyos yung power of mind. At totoo naman talaga na meron. Kasi nga ito yung paniniwala ko na ang kaligtasan natin na sa atin mismo. Wala sa ibang tao. Kaya dami nagsasabi sa atin na kanya-kanya tayong kaligtasan. Pero bakit naniwala kayo ng ipagdasal? Di ba? Kanya-kanya na nga Tapos naniwala kayo sa ipagdasal. So, ang paniniwala nyo, nagmukhang katawa-tawa. Naniwala kayo, tapos naniwala din kayo sa kanya-kanya. Di ba? So, lumalabas talaga, hindi nag-iisip ang tao na alin ba at ano ba ang tutunay at totoong kaligtasan. Pero kung ako guys ang magsasalita o magsabi, napakalinaw talaga. Buhay ang Diyos. Totoong may Diyos talaga. Totoong may impyerno sa kabilang buhay. Totoong may paraiso sa kabilang buhay. Itong lahat na kaya kong patunayan sa pamamagitan ng nagagawa ko. Marami akong nagagawa na hindi nagagawa ninyo. Hindi nagagawa ng tao. Sa kwento ko, sabihin talaga ninyo imposible. Yun din nakakilala sa akin. So, imposible talaga sabihin ninyo. Pero sa nakakilala sa akin, nakasaksi, lalo nag-atin sa mga song, yung atin sa mga krusada ko, yung nakausap ko na nakitaan ko, o nakasaksi na tunay ako makakita, sabihin talaga na meron talaga akong naiiba na kakayahan ayon doon sa sinabi ng Diyos na nasa power of mind, na totoo talaga. Kaya kayo, pag hindi nyo masaksihan, yun talagang nasa isip ninyo. Imposible mangyari yun. Pero sa akin, nagtambak guys ang himala na pinagkalob ng Diyos sa akin. Maraming mga himala na ginawa ng Diyos sa mga taong naniwala sa pamagitan ko. Yun nga lang, pag hindi mo talaga nasaksihan, hindi mo talaga sasabihin na totoo ako. Pero sa 16 years ko ang ginawa ito, hindi nakaduda-duda. Walang kaduda-duda talaga. Talagang totoo na ginamit ako ng Diyos. Totoong Kaya nga sabi ng Diyos na manggamot ka at mangaral. Kaya ito yung ginawa ko guys. Nasa Pilipinas ako nakapokus. Kaya sinasabi ng Diyos na Pilipinas, tinatawag ko makasalanan ng bansa. Kaya nagpatuloy ako hanggang sa kasalukuyan. 16 years ko nang ginawa ito. So, ito nga. Dahil nga sa kaganapan sa politics sa atin, ay nandiyan ang sinabi ng Diyos na Pilipinas ay makasalanan ng bansa, tawagin niya. Kaya ito, kasama sa mga ginagawa ko, pangaral sa mga humihiling ako sa bawat kung anong gusto ko mangyari na mahingi na mensahe sa mga politiko, at ipinakita talaga ng Diyos lahat yan. Yung mga isinulat ko yan, bago pa nangyari yan. Nandiyan na sa mga sinulat ko. Malinaw yun. Kaya, ito lang, nakakalungkot ba? Isipin na nakikita natin na pinaglaruan na lang ang bansa natin ng mga politiko. Yun ang nakakalungkot dyan. Na ang daming naghihirap, ang daming na argabyado, ang daming nangailangan. Tapos, wala silang ibang inaatupag kung hindi politics, pagnanakaw, ang puro ginawa ng mga politiko sa atin. Hindi lang thousand, kundi billion, trillion kamo, ika nga. Di ba? Malita-malitang pera, isipin niyo yun. Yung isang bag lang siguro, baka naman malula ka na sa pera mo na yun, isang bag. How much more pa kaya sa malita? So ito yung sinasabi ko na ang tao
sa Pilipinas, gahaman sa pira, gahaman sa kapangyarihan, at gahaman sa lahat ng bagay. Yun yung meron sa Pilipinas. Kaya, malinaw doon na ang iwan ko kung ilan na lang ang mapunta sa paraiso. Kaya malinaw sinabi ng Diyos na ang mapunta sa paraiso ay kasing dami ng graba. Sa impyerno, kasing dami ng buhangin. Sipin niyo yun. Pero sa Pilipinas lang tayo, huwag na tayo pumunta sa ibang bansa. Pilipinas lang tayo. Sa Pilipinas pa lang, wala na. Halos maubos ang tao na punta sa impyerno. Kung basihan natin kung sa mga gawain lang. Yung nakikita ninyo, tulad dito lang tayo sa loob ng politics. Nakita natin, parang halos lahat. Iwan ko kung ilan na lang ang matino dyan sa mga politics. Umpisahan ninyo sa taas, sa presidente, senador, sa kabinete, senador, tapos kongreso, tapos sa hanay ng mga mayor, tapos papunta sa barangay, tapos punta ka doon sa mga mambabatas o nagpatupad ng batas, tulad ng ombudsman, yung lahat ng ahensya ng gobyerno, di ba? Sa customs, sa NBI, sa LTO, sa mga kapulisan, sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Nakikita natin na talamak ang mga korupsyon. Kahit nga doon sa barangay, di ba? Talamak ang korupsyon. Tulad nga ng yung mga yung mga ayuda-ayuda yung bigas na lang. Kawawa yung mga taong malayo sa puso ng mga nangasiwa. Hindi talaga makatikim ng ayuda. Kasi kung sino lang yung malapit sa kanila, yun ang bibigyan. Itong mga pirang para sa ayuda, kung sino lang yung malapit sa panglista, sila yung mabigyan. Totoo yan lahat. Hindi yan noon pa yan. Talamak na yan. So, marinig na natin yan sa mga taong nagreklamo. Nakikita natin yan. So, sino ngayon yung mga tao dyan? Di ba? Ang dami dyan. Sa DSWD. Sila din yung mga nangunguha ng nagkiklaim ng dapat ibigay doon sa mga taong dapat pagbigyan. Pero sila mismo. So, pwede natin sabihin guys na lahat. Pwede sabihin lahat. Kasi makita naman natin yung mga mahirap, lalong naghihirap. Itong mga meron, lalong nagkameron. Kasi sila lang dyan lahat. Ngayon, dito lang na tayo sa government na sa mga public naman natin na mga negosyante o ano man yung ibang mga offices. Tulad nung dito tayo sa mga public. Ito mga consolidator natin sa mga shipping lines, marami dyan, mga talamak din dyan ang mga lagayan. Dito sa mga agency na nagpaalis ng mga yung alis ng mga FW. Nagkalat dyan ang mga dyan, mga panluloko. Marami dyan, mangluloko dyan. Kahit wala nang placement pay. Dahil contact namin, totoong may trabaho, pero wala ng placement pay, bayan na ng kausap nila na employer na kukuha ng tao. Pagdating dito sa sa mga OFW, dito sa aalis, mayroong placement pay. Ganon yun, ganon ang Pilipino. Nagdubli ang kita nila. Tapos marami dyan wala naman trabaho. Humingi ng placement pay, napadala. Marami yan. Saksihan naman ninyo talaga yan. So, ganyan mga guys, mga problema na yan. Makita natin. Pero itong mga tao ito, may reliyon yan, nagsimba yan, nagdadasal yan. Pero sa pang-araw-araw ng gawain, guys, ito yun, nakikita ninyo. Kaya ngayon, sasabihin ninyo na religyoso kayo, may reliyon kayo. Wala guys, wala yan. Kaya, saan mapunta yan?
Di ba sa impyerno? Malinaw yun eh. Bakit sa impyerno? Kasi ang gawain naman ng mga taong ito. Di ba? Nakakasakit ang damdamin, panglalamang, panglilindang. Ganun yun. Kanya-kanya na lang, pangurakot. Kaya nga, mag-gobyerno ka man o private man, ganun pa rin. Puro sus na kumapili. Kaya nga tama ang sinabi ng Diyos eh. Ang mapapahamak kasing dami ng buhangin at ang maligtas kasing dami ng graba. Dahil kung kita mo tayo isa-isahin sa bawat opisina, sa Bureau of Custom pa lang, wala na. Uubos na lahat sila. Impyerno. Kasi alam ko na BIR. Maliban doon sa hindi niya sa section na hindi niya sakop yung may involved na mga tungkol sa pera o magkapera. Maaari pa siya doon na hindi siya masama doon sa corruption. Pero pagdating sa may pera, ganun din. Di ba? So, pang mga, kaya pa sa barangay, Di ba? Lahat yan, damay-damay na yan. Di ba? Huwag niyo sabihin, mapunta kayo sa paraiso. Di ba? Mayroon kayong budget sa barangay. Wala. Nasa kapitan ng mismo yan. May malalaking budget yan. Nasa barangay. Di wala na nakita. Di ba? Imposible naman na. Kaya nga kung mapansin ninyo, mga barangay, madalasan sila mag-team building. Madalasan sila mag-outing-outing. Bakit pansin ninyo, yung mga kapitan ninyo, mga konsehal ninyo sa barangay, di ba madala sila mag-outing, madala sila mag-team building. Tatawag na team building. Kanino pera yan? Pera ng taong bayan yun eh. Mga tax yan eh. Gano'n yun eh. Kaya sabi niyo, magmalinis kayo, nako. Style ninyo, bulok. Para sa akin, wala yan. Kilala, di pa naman kayo magsalita. Kilala ko na kayo. Kayong lahat, naglala ko na. Mga sinulat ko nga noong panahon ng COVID. Hindi pa nangyari yun Isinulat ko na maraming korupsyon na mangyayari. Lumabas din na nangyari. May maraming korupsyon na nangyari noong panahon sa COVID. May COVID na yun mga tao nangailangan ng ayuda. Pero kinukurap pa rin ang mga barangay, di ba? Kinukurap ng DSWD. Di ba? Kaya doon sa taas, kinuha na nga nila ang iba. Pagdating dito sa mga nangasiwa, doon pa lang sa kapitan, bawas na. Doon pa sa nangasiwa, bawas na. Dumating doon sa mismo may katawan, wala na. Barya-barya na lang. Yun ang Pilipinas. Dito nagbabase ang Diyos na bakit tinatawag ng Pilipinas na makasalanang bansa. Kahit saan natin titignan sa Pilipinas. Yung manindahay ang nagtitinda ng sa palengke. Yung tinda ng isda. Yung timbangan, kulang. Kung nagtinda ng prutas, yung timbangan, kulang. Maraming style kung paano sus nako. Lumaki ako sa palengke, ang dami na akong sinita sa palengke. Maraming strategy sila dyan pagtimbang. Yung sa mga isda, ganun din. Sa mga gulay, ganun din. Lahat yan. Sa bigasan, ganun din. Lahat yan may mga style dyan. Tapos sasabihin nyo, reliyoso ako, may reliyon ako, katoliko ako, Iglesia ni Cristo ako, born again ako. Di ba? Ang lakas niyo magsabi ng ganun. Nakita ko kayo doon sa linggo-linggo na sa simbahan. Di ba? Kung anong araw ng simbahan ninyo, damit-damit pa kayo ng mga puti kasi piling ninyo malinis kayo, piling ninyo maligtas kayo. Di ba? Gano'n naman talaga ng tao Sa isang araw, 2 bis magsimba o 3 bis magsimba. Pero gawain ninyo, wala. Malayo sa katotohanan. Kaya sa impyerno pa rin ang bagsak ninyo. Kasi, nasihan ng Diyos sa gawain. Hindi sa sinasabi ninyo.
sa gawa. O yun ang sabi ko sa inyo. Ituturo ko na sa inyo kung ano ang tunay na kaligtasan. Kaya yun guys, maraming salamat sa inyo. God bless sa lahat. Hangad natin na ma-realize ng mga taong ito na matuto silang mabuhay ng patas at para sa taong bayan, ibigay lang sa taong bayan. Wala na tayong magawa doon. Kahit ano, ipagdasal ninyo, wala. Ano yung hangad lang natin, ma-realize sila at maniwala sila na may impyerno sa kabilang buhay at matuto na silang kumilala na may Diyos sa buhay nila na maaari pa. Pero kung hindi, suntok sa buwan. Ang Diyos alam maghukom sa kanila. Kung hindi ko alam kung anong gagawin ng Diyos sa Pilipinas, baka may mas matinding mangyayari sa mga politiko na yan. Imposible walang hukom ang Diyos na gagawin sa Pilipinas. Pero yan guys, maniwala kayo. Hindi lang ngayon, bukas makalawa, magulat talaga tayo. Dahil hindi ako niwala na hayaan ng Diyos at gano'n na lang. Na sa dami-daming mga taong inaargabyado nila at sinasamantalahan nila, wala akong duda yun. Meron talaga yan. Yun nga lang, maghintay tayo sa tamang oras kung paano hukman ng Diyos ang Pilipinas. So yun guys, magandang gabi sa inyo lahat. Magkita tayo muli. God bless sa lahat.